Balik po tayo sa mga balita. Ito na. Matapos nga mag-viral ang video ng eksena ng isang security guard at ng estudyanteng nagtitinda ng sampagita, agad sinibak ang gwardiya sa pwesto ng pamunuan ng SM Malls. Hinahanap na ngayon ng otoridad ang biktima para makapagsampa ng kaukulang kaso laban sa gwardiya. Habang humingi naman ng dispensa ang pamunuan ng security agency sa naging aksyon ng kanilang empleyado. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar! Alex, dalawang paaralan itong pinuntahan ng mga investigador ng Mandaluyong Police para nga matunto nila kung saan nakatira itong biktima doon sa nag-viral na video. Isa sa mga paaralan na yan, yung Pugad Lawin High School dito sa Quezon City at isa pang paaralan sa Pasig City. Itinaboy at sinira pa ng security guard na ito ang mga panindang sampagita ng babaeng nakasuot ng school uniform. Nang pumalag ang biktima, agad na gumanti ng sipa ang gwardya. Ang video, mabilis na nag-viral sa social media kung saan bumuhos ang simpatsya sa biktima. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, nangyari ang insidente noon pang December 17 sa harap ng isang malaking mall sa Mandaluyong City. Napag-alaman namin base sa mga comment ng ating netizens na itong uniforme na to ay sa Pugad Lawin High School na nasa Quezon City. So ngayon po ang ating mga investigators ay pumunta doon sa Pugad Lawin High School para po sa coordination for victim, location and identification. Bukod sa Quezon City, isa pang paaralan sa Pasig City ang pinuntahan nila para hanapin ang biktima at tulungan sila na makapagsampa ng kaso. Ma-identify po natin na yung biktima ay isang minor. Kung makukuha natin ang kanyang detalye, pupuntahan po natin sa bahay at pipilitin po na ma-interview, of course, kung minor siya, with the permission ng mga parents, kung gugustuhin po nila. Para po mabigyan ng, ma-file natin ang kaso, yung security guard. Nakita naman natin na sinipa ng security guard yung bata, no? So pwede po siyang mag-fall ng physical abuse under RA 7610 or yung ating tinatawag na Anti-Child Abuse Law. Ang PNP Supervisory Office on Security and Investigation Agency o SOSIA nagsasagawa na ng motu proprio investigation sa insidente. Layo naman itong tukuyin ang kasong administratibo na maaaring kaharapin ng CQ. Considering na medyo marami pong possible na ma-file na cases, maaari pong ma-aggravate ito, maaari pong ma-impose siya ng penalty na suspension and pwede rin po cancellation and revocation ng kanyang lisensya. Inaalam na rin ng SOSIA kung may pananagutan ng security agency nito. Isa po sa ating action taken would be to invite the security agency. At the same time po, yung mga training agency nito, kasi para alamin natin kung talagang nadi-deliver or nare-relay yung dapat na matutunan ng mga security guards, because that's basic sa mga security guard na i-practice nila yung proper decorum, comply with the ethical standard ng PSPs. Ang Red Eye 2 Security Agency humingi na ng paumanhin sa naging aksyon ng kanilang security guard at nangako na papaalalahanan ng kanilang mga tauhan na maging profesional sa lahat ng oras. Ang pamunuan naman ng SM Malls, mariing kinundi na ang insidente at nakikisimpatsya raw sila sa biktima. Inalis na rin nila sa pwesto ang security guard at hindi na raw ito papayagan na mag-duty sa lahat ng kanilang mall sa bansa. Alex, sinisilip na rin daw ng mga pulis sa kanilang investigasyon yung mga kumakalat ngayon sa social media kung saan ikinukumpara itong biktima doon sa dalawa pang video na nag-viral din kamakailan. Pero ang focus daw ngayon ng mga operatiba ay tuntunin itong lokasyon ng biktima para mabigyan linaw dito sa nangyaring insidente. Alex? Okay, Mark, kung may katotohanan na December 17 pa, 2024 nangyari ang insidente niyan, ang tanong, bakit ba hahanapin ng PNP ang biktima kung the day itself, December 17, hindi nga nagrereklamo yung bata?
Yun nga Alex, kaya nga kailangan na matuntun ngayon ng mga operatiba ng PNP, ng mga investigador ng PNP para nga may coordinate kung ito ba ay minor de edad, ay may coordinate doon sa kanyang magulang yung nangyaring insidente at alamin yung kanilang kagustuhan kung nais ba nilang mag-file ng kaso laban dito sa security guard. Ang sinasabi kasi ng pulis, bagaman nangyari itong insidente noon pang December 17, pero dahil dun sa pag-repost nitong video at maraming nag-share, kaya kagabi lang itong video ay nag-viral sa social media. So, posible raw na hindi alam ng magulang itong nangyaring insidente. Kaya kung mapapatunayan na minor de edad ito, ay hihingin nila yung pahintulot ng kanyang mga guardian kung nais nilang ituloy yung reklamo dito sa security guard. Pero yan yung sa aspeto ng criminal case, no? Pero pagdating naman doon sa administrative case na posibleng kaharapin nitong security guard, yan ay nagsasagawa ng motu proprio investigation itong mga tauhan ng PNP SOSYA para nga matukoy yung kanyang administrative liability na maaari daw mauwi doon sa pagkansila sa kanyang lisensya. Ayun. Alex. Oo, dahil nga matagal na pala ito, no? Kung yung pagbabasehan natin sa sinabi ng ating pulis. So ngayon, meron na bang komunikasyon na ginagawa ang ating PNP dito sa pamilya? Yun nga Alex, ang sentro ngayon ng investigasyon dahil ang pinagbabasehan lang nila ngayon yung suot na uniforme ng biktima. May mga nakakapagsabi na yan ay uniforme ng isang paaralan dito sa Quezon City at may nagsasabi din na yan uniforme naman ng isang paaralan dyan sa Pasig. So dalawa yan na bine-verify ngayon ng mga pulis para malaman nila kung sino ba talaga itong nasa viral video at matukoy nila kung saan nakatira yan at mula doon ay malalaman nila kung nais bang ituloy talaga ng pamilya yung pagsasampa ng kasong kriminal laban dito sa security guard. Okay, siguro panghuli, Marno, interesado rin ba ang Mandaluyong City PNP na hanapin yung nag-upload nitong video nito? Dahil kung matagal na pala itong video nito, ba't ngayon lang niya nilagay sa social media? Baka meron siyang hidden agenda rin. Alex, yan din yung target ngayon ng mga operatiba para mabigyan linaw yung kabuuan nitong insidente dahil yung kuha ng video ay yung part na sinaktan itong gwardiya, itong biktima. Alamin din kung ano ba yung nag-provoke doon sa gwardiya, kung bakit nauwi sa ganito yung insidente. Kaya mahalaga sa gagawing investigasyon yung participation itong kumuha ng video. Ang base doon sa investigasyon ng Mandaluyong Police, actually na-post daw yan on that day. Pero hindi naman agad nag-viral, no? Pero ngunit nitong mga nakarang araw may nag-repost at na-share na ng marami, kaya ngayon ay kalat na yan sa social media. Okay, sige, maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin sa Campo Crame. Thank you. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.